Hi guys, this is Edward Tech 40. For today, meron tayong drone review. Ang pangalan nito is Luten brushless drone. Ito siya. Nasa malaking bag. Iwan ko na lang yung link niya sa description box para sa ibang details ng product natin. So, open natin yung laman guys kung sulit naman yung na-purchase natin. Ayan. So, ito yung makakuha natin sa bag. Ito yung itsura nyo guys. Malaki. So, kunin natin isa-isa. Remote control. Dalawang battery. Ayan. Tapos yung ating mga accessories. Tsaka manual. And the last, yung ating Luten. So, wala nang laman yung bag natin. So, guys, ito lahat yung nakuha natin sa bag. Dalawang LiPo battery. Tapos, ito yung ating mini screwdriver. Tapos, 4 na spare blade para dito sa drone natin. Meron din siyang screw. 4 na piraso. Then, ito naman yung ating USB line cable. Pan-charging natin dito sa ating LiPo battery. Then, meron tayo ditong dalawang manual. Manual sa app, tsaka manual sa drone. And, ito naman yung ating remote control. Smooth naman yung joystick niya. And the last yung ating Luten na brushless drone. Ayan. So, paliwanag ko muna sa inyo yung ating LiPo battery. Yung voltage nito is 3.7 volts, 2000 mAh. Ang charging time nito is 120 minutes or 2 hours. Pag nag-charge ka naman nito guys, may LED light na umiilaw, ibig sabihin nun, charging siya. Pero pag wala na yung LED light na yun, fully charged na yung ano natin, yung LiPo battery. Ang flight time nga nito guys, umabot siya ng 14 minutes. Then, ito naman yung sa ating manual guys, para sa drone. Kailangan yung basahin to bago kayo mag-operate ng drone. Meron siyang English tsaka Chinese na language para dito sa drone natin. And ito naman yung ating manual para sa app. I-scan nyo lang yung QR code, then install nyo na yung app para magamit nyo yung camera tsaka yung mga ibang features niya. Then ito naman yung sa remote control natin guys. Bulky siya. Wala nga pala itong kasamang battery, so kailangan nyo mag-provide. Ang battery type nito is AA battery, 3 piraso. Dito nyo lang siya i-install sa likod. So meron tayo ditong extra battery na pang test dito sa remote control natin. So insert na natin to. Check natin kung working yung remote control. Ang recommended ko na battery guys, yung yung rechargeable na Toshiba, pwede yan. Ito yung kanyang on and off power. So, power muna natin. Ayan, nag-beep siya. May makikita kayong red, blinking. Ibig sabihin yan, hindi pa connected yan sa drone natin. Then, ito yung mga button niya rito sa gilid guys. Ito yung take off and landing button. Ayan. And ito naman sa kanyang motor speed, tsaka emergency stop. Ito naman yung headless mode. Then, yung pag nilong press mo naman to, return. So, babalik yung drone sa atin. Pag hold press, magre-return yung natin, yung drone. Then, yung button naman dito sa taas, ito naman yung 360 flip. Then, ito naman yung ating camera up and camera down button. Sa baba niya, ito naman yung photo and video captured. Pag single press lang, take ng photo. Pag long press, video recording na siya. And the last na button niya rito sa dulo guys, ito naman yung sa sa fine tuning. So, pag ilalagay mo naman yung phone mo rito sa remote control, iangat mo lang tong holder niya sa gitna, then i-stretch mo lang yan. So, working yung ating remote control. Then, the last yung ating Luten na brushless drone. Ang maganda rito sa brushless natin guys, matipid siya sa consumption ng battery. So, ganito yung itsura ng ating Luten. Check muna natin kung ilang grams yung yung Luten natin, sama na yung battery niya. So, ganito lang yung paglagay. Press nyo lang to. Then, insert nyo lang. Baba nyo lang ng ganyan. Tapos, tulak. Connected na siya. So, saan yung ating weight scale? Dali lang. 0, 0. Ayan. 183 grams. One more time. So, yun guys. Umabot siya ng 183 yung drone natin. So, open na natin yung legs. Ayan. Bali, dual camera na rin siya. Camera dito sa harap, tsaka may camera siya dito sa ilalim. Then, check muna natin yung yung sukat ng laki niya. So, ito yung ating pang measure. Check natin kung gaano kalaki yung drone natin. So, umabot siya ng ng 25 cm. 26 cm pag ganito yung sukat niya. 26 cm. Then, pagka nakaharap naman, umabot naman siya ng 18 cm. So, ganun kalaki yung drone natin. Maganda yung design niya.
gray tsaka black. Tapos meron siyang ilaw dito na power natin. Yung power button niya nandito sa ibabaw. Press natin. Yan. Then auto bind na rin siya guys. Connected na kaagad siya dito sa ano natin, sa remote control. Kung makikita niyo sa remote control na LED, naka ano na siya, ayan oh, naka steady na. Ganina nagbi-blink yan. And also ayan, naka steady na rin yung sa drone natin. Then yung kulay nga pala ng ilaw nito guys, ito yung ano, yung magtatanda ng orientation nyo pag malayo yung lipad ng drone. Malalaman mo naman kung nakaharap yung drone mo, blue. Then pag nakatalikod yung drone sa'yo, red. Ayun yung palatandaan pag napalipad ka nito. Ang ano lang dito, wala siyang on and off sa ano, sa ilaw ng mga ano natin dito sa drone natin. So ano pa rin yan, may consume pa rin siya sa ano, sa lipo battery natin. Then meron siya ditong LED light, dalawa. Ayan. So malakas yung ilaw nyo. Ayan. So check natin ang kanyang brushless motor kung working naman. Tayo natin ng konti ito. So press. So yun guys, working yung ating brushless motor. Na-on na natin siya. So pag ganyan, i-ano nyo na lang, i-down nyo lang yung joystick para ano, para mag-off yung motor niya. Down nyo lang. Yan. So check din natin yung ano, yung camera niya. Kung nare-remote natin, kung working naman. So camera up. Ito, camera down. Ayan. Camera up. Ayan. Gumagana siya guys. So tara guys, i-flight test natin siya. Check natin kung maganda yung quality ng camera niya, tsaka yung lipad ng drone natin. So let's go. Kailangan guys, connected yung phone natin dito sa wifi ng drone para magamit natin yung apps and also yung kanyang camera. Taas muna natin ito para makita natin yung paligid. Makikita nyo rito sa screen natin guys yung quality ng ating camera sa harap. Ayan. Buo yung image niya, kaso yung background niya is color red. So check natin yung isang camera sa baba guys. Dual camera yung ating Bluetooth. Ito naman yung pangalawang camera natin sa baba guys. Tama lang yung background niya, colored. Ayan. Ikot natin dito sa kanan. Hindi naman naglalag. Ayan. Sa kaliwa. Tama yung background niya, colored siya. So try natin ulit i-switch sa harap. Check natin kung ganito na. So yun guys, bali ano pa rin, color red pa rin yung ano niya, yung background ng camera niya dito sa harap. So try naman natin i-flight test yung ating Low-10. Pag palilim pa rin nyo to, i-calibrate nyo muna yung gyro niya. Downward lang natin yung ating joystick. Pag nag-beep niyan, okay na. Then press na natin yung take off button. Then another press para sa take off. Ayan. Yung take off nga lang niya medyo paharap sa atin. So kailangan may distance tayo pag magpapalipat tayo ng brushless drone. And also ma-atras siya. Medyo malakas yung hangin. So kailangan natin taasan yung motor speed. I-speed 3 natin para ma-remote natin yung gusto ating drone. Ang flight time nito guys, umabot siya ng 14 minutes. So taas natin para makita nyo yung ilalim. Ayan. Okay naman yung hover niya. Meron siyang optical flow pero wala siyang obstacle avoidance sensor. Kita nyo yung apps niya dito sa screen natin. Ito yung itsura. Ayan yung mga icon na pwede nyo pagpilian, mga features. Balik natin sa maliit na screen. So okay naman yung hover ng drone natin. Medyo tama lang yung hangin. So try natin ikutin yung yaw natin kung pantay. Ayun. Medyo sumasayaw siya pag iniikot natin yung drone natin guys. Ayan. So try natin yung ating waypoint. Kung gumagana yung waypoint natin dito sa apps. Usin lang natin yung ating apps. Okay. Natin kung susunod siya dun sa ano, sa waypoint.
Tanggalin muna, ikutin muna natin yung apps natin. Yan. So click natin tong waypoint. So hindi siya gumana sa pakanan, paharap. Naka-steady lang yung drone natin. So try natin paatras. Ang gagana. So hindi gumana yung sa waypoint niya, guys. Pwede rin siyang gamitin kahit na wala kang remote control. Pwede itong ating phone. Makikita nyo yung dalawang bilog niya. Ayan yung magiging joystick nyo pag i-remote natin yung ating drone. So try muna natin kung babalik sa tamang color ng background. So ganun pa rin yung background nya, medyo pula. So try natin mag-capture ng photo rito sa kaliwa natin. Capture tayo. Ayun yung quality ng photo nya. Then dito naman sa kanan, capture tayo. Taas ko lang ng konti. Taas yung brightness na rito. So ayun yung pangalawang photo natin. Then take tayo dito sa kaliwa ulit. Plus captured natin ang photo. So ayun yung quality photo natin, guys. Start tayo mag-recording para makita nyo yung output ng recording natin. Ito yung makikita nyo yung output ng recording natin sa screen, guys. Ating Luten. Buo naman yung image nya, kaso yung background nga lang pula. And also wala lang to, single axis lang yung camera nya, kaya kung makikita nyo medyo magalaw siya. Pwede nyo rin i-check yung ating ibang brushless na mini drone na S138, S5S, S1S. Ayun yung mga toy grade na brushless drone natin. And meron din tayong P8 Pro and AE6 Max na GPS. Ayan, working yung return. Magana yung return button nya. Mabilis siyang matras, guys eh. Ayan. Hindi ko na nilayo kasi baka tumama siya sa sa puno. So try naman natin i-flip yung drone natin. Oops, masyadong mababa yung flip niya. So kailangan, guys, mataas yung drone natin pag mag-flip. Nalaglag yung niya, cover niya sa sa LED light niya, guys, na natanggal. So kabit muna natin to. So pag mag-flip kayo, guys, taasan nyo lang ng konti yung drone natin para hindi siya tumama sa sahig. Sobrang baba yung yung drone natin nung na-flip siya. So calibrate ulit natin yung ating gyro para pantay yung hover nya. And also click na natin kung take off photo. So yun, guys, nakikita ko na medyo magalaw siya pag iniikot natin yung ating Luten. Working yung kanyang 360 flip. So maneuver na natin to. Off muna natin yung ating apps dito. Paikutin natin yung drone natin. Ayan, sumasayaw siya. Pag pinoward ko siya, ayan, okay naman yung lipad niya. Pag inikot natin, sumasayaw. Pero pag forward tsaka backward, okay naman yung lipad niya. Matagal siyang malobat, guys. So okay naman yung sa battery niya. Ang ko lang dito yung sa niya, yung sa camera niya, kulay pula yung background. Sa toy grade na ganito, wala tayong settings sa sa color adjustment ng camera niya. Kaya kung yung makikita nyo sa screen, yun na yung yung output niya pag nag-take ng photo tsaka video. So check na lang natin yung altitude nito. Hindi na ako na distance ng drone kasi medyo malakas yung hangin. So taas natin yung drone natin kahit mga 40 to 50 meters yung altitude. Steady na siya dito sa taas. Dahan-dahan lang yung lipad ko. Kailangan line of sight din. Kasi toy grade lang yung natin. So ayan, guys, makikita nyo yung altitude ng drone natin na Luten. Ayan, okay naman yung lipad niya rito sa taas. So nagbibip na siya. So sakto lang, 14 minutes yung duration ng kanyang flight time.
So manual landing na natin ating Luten. Ayan. Ang ano ko na lang dito, line of sight, tsaka daan-daan lang yung yung pagpapalipad nyo ng Luten. Ayan. Okay naman yung lipad nito. So yun guys, yung aking review dito sa ating Luten. So don't forget to hit yung ating subscribe button and click mo na rin yung ating notification bell para ma-notify ka sa mga iba pa nating unboxing reviews and tutorial tips. So thank you for watching and see you later guys.